Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jovert Dinoy, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito, tumingin kaagad si Han Sanchen sa pangalawang kapitan. Ibinaba ng pangalawang kapitan ang kanyang ulo at walang sinabi, malamig na ngumuso si Daoskar, at tumango kay Azuo sa tabi niya. Nahihirapang tumayo si Azuo, tumalikod at umalis, at pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang lumabas kasama ang isang grupo ng mga babae. Nang makita ng pangalawang kapitan ang grupo ng mga babae, halatang natarante siya at lumundag ang kanyang mga mata. Malamig ang mukha ni Scar. Ngayon, ano pa ang sasabihin mo? Sa pagtingin sa grupong ito ng magagandang babae at sa malaking kastilyong ito, naunawaan ni Han Sanchen ang nangyayari halos kaagad. Wala ito sa saklaw ng sagot ko. Ibinaba ng pangalawang kapitan ang kanyang ulo, ayaw tumugon ng direkta. Nakuha. 2 gintong ladrilyo ang nahulog sa harap ng pangalawang kapitan. Nakatalikod pa rin ang pangalawang kapitan. Nakuha. 1 pang 2 gintong brick. Nakuha. 1 pang 2 box. Snap. Nang ang pangalawang kapitan ay naghulog ng halos 20 gintong ladrilyo sa kanyang harapan, halatang lumingon ang kanyang ulo. Walang bagay sa mundong ito na hindi mabibili ng pera, at least karamihan sa kanila ay ganito. Ang hindi mabibili ay hindi ang hindi pagbebenta, ngunit hindi ka nagbigay ng sapat na chips para maging handa siyang magbenta. 20 gintong ladrilyo, hindi banggitin ang ikalawang kalahati ng buhay ng kapitan, ay higit pa sa sapat para sa isa pang 10 buhay. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa mga gintong brick na kinuha ni Han Sanchen mula kay Angelica ay isang solidong brick. Ang timbang ay hindi bababa sa 4 o 5 kilo. Ngayon, pwede ka bang magsalita? Tanong ni Han Sanchen. Napalunok ng laway ang pangalawang kapitan. Nasnap, 1 pang 2 gintong brick. Nawala talaga ang galit ng pangalawang kapitan, hindi niya sinisisi ang sarili niya na hindi siya mahigpit, masyado kasi siyang nagbigay. Agad niyang niyakap si Jinzo sa kanyang mga braso. Pagkatapos, tumanggaw siya ng mariin, oo. Sa totoo lang, ang dugo ng mga babaeng ito ay ang yin power ng mga beating dragon veins. Ang mga ugat ng dragon ay may napakataas na pangangailangan sa dugo, at ang kinakailangang dugo ng babae ay dapat na napakadalisay. Yung mga babaeng magaganda, karamihan sa kanila ay mas maganda ang pangangatawan. Kung virgin, mas maganda pa. Sumimangot si Han Sanchen, kaya, hinati mo ang mga nahuli na babae sa ilang grado. Karamihan sa kanila ay ikinulong ni Angelica, at ang ilan sa mga matataas na grado ay dinala mo sa piitan. Hindi masama, ang pangalawang kapitan ay tumanggo, gayunpaman, sinabi mo ng kaunti. Kung gayon bakit itatayo ang piitan na ito? Ibig sabihin, noong pumasok tayo, may isang babae na nakatira sa bawat bahay dito, at binigyan mo sila ng isang uri ng lihim na gamot, at ang kanilang pananaw sa mga tao ay kabaligtaran. Sa madaling salita, dito mo sila pinalaki. Ano ang layunin mo sa paggawa nito? Tanong ni Scar. Ang pangalawang kapitan ay ngumiti ng pilit, ang layunin ng pagdadroga sa kanila ay upang makatakas sila mula rito ng walang malay. Kung bakit ginawa ang gayong piitan? Sa katunayan, ito ay napakasimple, at ito ay para rin sa mga ugat ng dragon. Bahagyang sumimangot si Han Sanchen, maaaring ang Dragon City ay itinayo upang protektahan ang mga ugat ng dragon. Ang pagtatago ng mga ugat ng dragon ay talagang isang elemento, ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan. Umiling siya, tulad ng sinabi ko kanina, ang mga ugat ng dragon ay napakapili sa dugo, kahit nasa punto ng abnormalidad. Kahit na ang mga babaeng ito ang pinakamahuhusay na napili natin, hindi pa rin nila matutugunan ang mga kinakailangan ng longmay.
Ang layunin ng Dragon City ay payagan ang mga babaeng ito na manatili at kumain ng aming espesyal na pagkain. Pagkatapos ng espesyal na pagpapatibay, ang kanilang mga katawan ay unti-unting sasailalim sa pagbabago ng husay. Pagkatapos nito, ang kanilang dugo ay talagang maghahatid sa isang dalisay na estado, yugto. Sa oras na ito, papatayin natin silang muli para sa isang paghahain ng dugo upang mapunan ang bangko ng dugo. Nang marinig ang mga salitang ito, nagalit si Scar kaya nang inag ang buong katawan niya. Nangangahulugan ito na ang mga kababaihan sa loob ay tila mas nabubuhay kaysa sa mga kababaihan sa labas, ngunit sa katunayan, ang kanilang kakanyahan ay pareho. Kahit na, sa ilang mga aspeto, sila ay mas masahol pa. Dahil mas mukha silang baboy sa bihag. Damn, hate, simply hateful, mga hayop lang kayo, hayop. Sigaw ni Scar. Ibinaba ng pangalawang kapitan ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na sumagot. Dahan-daang hinawakan ni Han Sanchen si Daoskar, tumingin sa pangalawang kapitan, at sinabing, hindi naman dapat ganoon ka-simple, di ba? I mean, may iba ka pa bang goal? Nagulat si Daoskar at tiningnan si Han Sanchen ng masama, habang ang pangalawang kapitan ay mas exaggerated. Tiningnan niya si Han Sanchen na may takot sa mukha, ikaw, paano mo nalaman? Hindi nagsalita si Han Sanchen, ngunit nakatitig lang sa kanya. Kung talagang kailangan lang nilang panatilihin ang mga kababaihan sa pagkabihag, ang ilang mga detalye ay lampas sa kanilang pangunawa. Ang pinakasimple at malinaw ay gamot. Bakit kailangan mong bigyan ang mga babaeng iyon ng uri ng gamot na gumagawa sa kanila ng kabaligtaran na pangunawa ng mga tao? Ikukulong na lang nila, anyway, hinding-hindi makakalaban ang mga babaeng iyon. Noon pa man ay, meat-eaters, sila, kaya talagang hindi na kailangan gawin ito. Masyadong kalabisan. Ang pangalawang pagdududa, iyon ay ang mga nakapalibot na bahay. Bagamat kagagaling lang dito ni Han Sanchen, halos makikita na sa isang sulyap na hindi maluho ang mga bahay dito, pero at least medyo katangi-tangi. Kailangan ba nilang gawin ito? Naniniwala si Han Sanchen na talagang magagawa ito upang mapabuti ang kalidad ng pag-aanak ng bihag, ngunit tila hindi na kailangang gawin ito ng maingat. Lalo na kapag ikinonekta mo ito sa unang punto, may mas nagiging halata. Batay dito, napagpasyahan ni Han Sanchen na ang bagay na ito ay hindi dapat kasing simple ng tila sa ibabaw. Nang makitang hindi sumagot ang pangalawang kapitan, medyo nanlamig si Han Sanchen, na ibigay ko na ang pera, ayaw mo na, di ba? Kailangan mong malaman na okay lang sa isang tao ang maging sakam. Ngunit kung ikaw ay sakam, minsan ikaw ay magdudulot ng hindi kinakailangang gulo para sa iyong sarili. Ang pera ay tinatawag na pera kapag nabubuhay ka at kayang gastusin, ngunit kapag wala ka ng buhay, ano ang pagkakaiba nito sa bato? Ang pangalawang kapitan ay tumangala sa kahihiyan, ayoko ng pera, ako lang. Lamang. Ang pangalawang kapitan ay nagngangalit, okay, sabihin ko sa iyo, ang mga babaeng nakakulong sa Dragon City ay talagang hindi ginagamit bilang mga sakripisyo. Alam mo rin na ang bilang ng mga kababaihan ay limitado, at hindi natin sila maaaring patuloy na arestuhin. At saka, kahit na mahuli mo ito, hindi ka maaaring magkaroon ng maraming matataas na grado. Ngunit ang mga ugat ng dragon ay hindi maaaring walang supply ng dugo sa mahabang panahon. Kapag walang supply sa mahabang panahon, ang mga ugat ng dragon ay hindi maiiwasang papasok sa panahon ng pagkalanta. Sa makatuwid, kung sakaling may kagipitan, ang mga babaeng ito na pinalaki sa pagkabihag sa Longcheng ay hindi lamang mga sakripisyo, kundi pati na rin ang pinakamahusay na mga tool para sa pagkamayabong. Panipi, ipapadala namin ang aming pinakapiling tao na may pinakamalinis na dugo upang ipares sa kanila. At ang mga cultivated top products na ito ay papasok din sa infinite cycle na ito tulad ng kanilang mga ina. Sa ganitong paraan, maaari naming karaniwang ginagarantiyahan ang self-sufficiency. Nang marinig ito, si Scar, na nasa palagiang kapaligiran, mas lalong nagalit sa oras na ito. Sa madaling salita, ang mga babaeng ito ay mukhang medyo kaakit-akit sa ibabaw, at sila ay ginagamot ng mas mahusay kaysa sa mga kababaihan sa lupa. Ngunit sa katunayan, sa likod ng kaakit-akit ay namamalagi ang isang mas hindi magandang tingnan na karanasan. Mga bastos kayo, papatayin ko kayo. Nagmura si Scar, at itinaas niya ang kanyang sibat at akmang sasampalin.
Halatang nabigla ang pangalawang kapitan. Ang dahilan kung bakit ayaw niyang sabihin iyon ay dahil sa takot niya na magagalit ako sa kabilang partido at maging dahilan upang patayin siya ng kabilang partido. Sa kabutihang palad, pinigilan ni Han Sanchen ang paggalaw ni Scar. Sabi ko bitawan mo siya. Isa lang siyang sundalong langgam, at hindi na kailangang ipagkalat ang galit sa kanya. Ang galit na hindi maaaring baguhin ang mga katotohanan, o kahit na galit na maaari lamang magpulala ng mga bagay, ay walang kakayahan na galit sa pananaw ni Han Sanchen. Pwede ba? Si Daoskar ay isang lalaking may ugali, medyo ayaw, ngunit isang salita lang ang sinabi niya, at biglang umirap si Han Sanchen. Hoy! Sa isang mahabang buntong hininga, ibinalik ni Scar ang baril sa sobrang ayaw. Sinulyapan ni Han Sanchen ang pangalawang kapitan, iniunat ang kanyang kamay upang tulungan siyang makatayo mula sa lupa, at pagkatapos, isang puwersang yin ang direktang tumagos sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang mga braso ng lalaki na pinutol ni Han Sanchen ay nagsimulang lumaki ng dahan-dahan. Pagkatapos, isinakripisyo ni Han Sanchen ang 5 Elements Divine Stone, at bahagyang damaloy ang 5 kulay na Divine Light, na bumubuhos sa kanyang katawan upang tulungan siyang ayusin ang kanyang mga sugat. Pagkaraan ng wala pang 1 minuto, halos bumalik na sa dati ang mga kamay ng pangalawang kapitan. Ang pangalawang kapitan ay tumingin sa kanyang mga kamay ng may pagtataka, na halatang hindi makapaniwala sa tagpo sa kanyang harapan, at hindi niya ito maaninag ng ilang sandali. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Han Sanchen, pagkatapos ay tinapik siya sa balikat, paano kung bibigyan kita ng isa pang mas magandang pagkakataon? Mas magandang pagkakataon. Sa sandaling itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, tumingin siya kay Han Sanchen nang hindi maintindihan. Hindi niya maintindihan kung ano ang tinatawag na mas magandang pagkakataon ni Han Sanchen. Gayunpaman, sa paghusga mula sa agarang pagbawi ng kanyang sariling mga kamay, ang mas magandang pagkakataong ito ay malinaw na sapat para sa mga taon na umasa. Ngumiti si Han Sanchen at tinapik ang golden armor ni Scar. Ang isang tao ay gumugugol ng maraming pera upang magsaya, ngunit ang buhay ay palaging hindi mahuhulaan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Di ba? Alam mo rin na nakagawa ka ng ilang bagay na kinasusuklaman ng mga tao at mga Diyos, kaya sino ang nakakaalam kung anong uri ng kaparusahan ang mangyayari sa hinaharap? Sa halip na iyon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Pagbabayad sala, pagkatapos ng pagbabayad sala, maaari kang sumali sa aking hukbo at maging isang alagad ng aking alyansa tulad ni Scar at ng iba pa. Nilagyan ng isang gintong baluti, ipapasa ko ang aking mga mahimalang kakayahan. Hindi mo kailangang sumali, ngunit maaari pa rin akong magturo sa iyo ng isang mahusay na hanay ng mga pagsasanay, upang magkaroon ka ng parehong lakas upang harangan ang ilang mga hindi kinakailangang problema sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Paano? Nang marinig ang sinabi ni Han Sanchen, nag-alinlangan ang pangalawang kapitan. Halata namang naantig siya. Mapapanumbalik ni Han Sanchen ang kanyang mga sirang kamay sa isang iglap, na sapat na upang ipakita na si Han Sanchen ay isang dalubhasa sa mga kasanayan. Naisip ito ng pangalawang kapitan at nagtanong, kung ang mga pagsasanay na ibinigay mo sa akin ay hindi mahiwagang mga pagsasanay, magkano ang pinakamababa? Mas mababa ba ito kaysa sa ginawa mo sa akin? Sigurado. Okay. Gusto mo dalhin kita sa Dragon Vein? Oo. Kung wala ang taong ito, mahahanap kaya ni Han Sanchen ang ugat ng dragon? Hindi malaking problema, ngunit hindi alam ni Han Sanchen kung gaano ito katagal. Nag-aalala siya na ang mga gabi ay mahaba at ang mga panaginip ay mauubos ng masyadong maraming oras. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ito ay magiging lubhang nakapipinsala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa isang dahado, at dapat silang magdulot ng nakamamatay na pinsala sa kaaway sa pinakamaikling posibleng panahon upang makumplito ang Jedi counterattack. Sa makatuwid, ang pangalawang kapitan sa harap niya ay isang pangunahing figure. Sinanay lang ni Han Sanchen ang set na ito ng mga nag-aatubili na bata at hindi marunong maglaro ng mga lobo. Sige, ihahatid na kita dyan. Dapat mayroong isang matapang na tao sa ilalim ng isang malaking gantimpala. Mas naiintindihan ni Han Sanchen ang katotohanan ito kaysa sa iba. Kaliwat ka ng peklat, umiiral. Pumunta ka at tawagan si Madam at sabihin sa kanya na hindi niya kailangang bantayan ang pass. Oo, nagkatinginan silang tatlo,
at sabay-sabay na tinungo ang daanan. Sa katunayan, ang kasalukuyang papel ng pass para sa Han Sanchen ay talagang walang defensive role. Ngayon na ang pangalawang hanay ay nabura na, hindi na kailangang pagbawalan silang lumabas. Tsaka kahit may lumabas, sa pangunguna ng pangalawang kapitan, sapat na ang banta ni Han Sanchen sa mga ugat ng dragon. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay nag-aalala si Han Sanchen sa kaligtasan ni Ivory. Pagkatapos ng lahat, pumunta siya sa Longmai at napakalayo sa kanya. Nang bumalik si Ivory, masusing ginamo ni Han Sanchen ang pinsala ng pangalawang kapitan. Ang paggawa nito ay upang bigyan ang pangalawang kapitan ng higit na kumpiyansa na ipagkanulo ang kanilang orihinal na may-ari. Gayunpaman, bagamat tila gumaling si Han Sanchen, sa katunayan ay hindi gaanong gumugol ng enerhiya si Han Sanchen. Narinig niyang nagsalita ang pangalawang kapitan tungkol sa mga ugat ng dragon, kaya ginamit na lang niya ang sarili niyang yin energy para pasiglahin ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Hayaang maging mas malapit ang ugnayan sa pagitan niya at ng mga ugat ng dragon, upang magamit ang kapangyarihan ng mga ugat ng dragon upang ayusin siya. Siyempre, magiging napakabait kaya ni Han Sanchen sa masasama. Hindi naman kailangan. Bagamat ang paggamot ay ang huling resulta, ang pangunahing layunin ni Han Sanchen ay gamitin ito upang siyasatin ang istruktura ng katawan ng lalaking ito. Pagkatapos ng lahat, upang harapin ang iba, dapat kilalanin ang sarili at ang kaaway. Let's go, lead the way. Tinapik ni Han Sanchen ang balikat ng pangalawang kapitan. Tumanggo ang pangalawang kapitan, at pagkatapos ay pinangunahan niya si Han Sanchen at ang kanyang partido patungo sa kaibuturan ng Dragon City. Ang grupong ito ng mga babaeng kamag-anak ay dinala din, at kinuha ni Azuo Au ang iba pang 4 na buhay na kapatid na lalaki upang maging responsable sa pagputol ng reyna. Isang grupo ng mga tao ang dumaan sa gitnang bahagi ng pangunahing lungsod, at pagkatapos ng ilang sandali na lumihis, nakarating sila sa isang hindi kapani-paniwalang sulok. Ang sulok na ito ay napapaligiran ng mga pribadong bahay at matatagpuan sa malayong lugar. Biglang nanlamig ang mukha ni Daoskar, at direktang hinawakan ng pangalawang kapitan. "Fuck, bastard, pinaglalaroan mo ba kami?" Nang nahihirapan ng pangalawang kapitan, hinayla siya ni Han Sanchen. Senyales na huwag matuwa, sumulyap ang pangalawang kapitan kay Han Sanchen. Pagkatapos ay itinuro pasulong, ito ang pasukan ng ugat ng dragon. Dito, hindi napigilan ni Han Sanchen na magsalita ng may pagdududa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!